So ayun, no, KGX, good evening sa inyong lahat. Update muna tayo, no, sa market. Kung titingnan natin, no, yung sinet natin kahapon, so far, bumaba naman na siya dun sa area na pinasukan natin. So kung titingnan naman natin for future na tinrade ko, mga kapatid, no, so hindi pa ako nagsasara. For the BTC, so 28%. Ethereum, 38%. Pero kanina sa Ethereum, nag-56% na yan. Ha? Tapos sa may BTC, nasa 32% na siya. Or 34%. No? So, mababa lang yung sinet nating leverage kay Ethereum. And then 25% lang din kay ETH. Kung mapapansin natin, ito yung mismong cut loss natin, 108. And cut loss natin kay Ethereum is 2,500. Meaning, yung cut loss na yan, yung time na pumasok tayo. So, ibig sabihin, pag na yan nakuha, break even lang talaga tayo dyan. Okay? So far, profit naman tayo. So, 3.6, I think. 3.6 kanina, nasa ano na yan? 4 to 5K, no? Parang ganyan na. So, yun lang yung gagawin lang natin. Kasi ako, tinitingnan ko ito yung mga news na inaabangan natin na baka may lumabas, no? Kung titingnan natin, ano yung possible na news na lalabas? Yes, kanina, kung mapapansin natin dito sa Forex Factory, no? So, kung titingnan natin, ano ba yung news ngayong 27? So, sa 27 ay merong Core PCE Price Index. So, meaning, yan, titingnan natin kung kasi kung titingnan nyo, 0.1, 0.1, ganun din naman ang cut rates ay yung Federal News, Federal Fund rate, 2.4 ba? 2.4, 2.4. So kung titingnan natin, pare-pareha sila, no? So yung forecast is 0.1, previous is 0.1. Ako siguro, pag same, ako baka same lang din to, no? Kasi yun yung iniiwasan nila is umangat din tong core PCE price index. Kasi ano bang trabaho nito? Sa akin kasi ang trabaho niyan ay yan yung sukatan kung tataas ba ang inflation or bababa ba yung rate. Yan yung isa doon. Kung kapag yan bumaba, so possible maganda, possible magkaroon ng cut rate. Pero kapag umangat din yan, possible magkaroon ng inflation at ang trabaho nito is itaas yung rate para at least hindi umangat ang inflation. So sana maging maganda yan. And then pero kung titignan naman natin, maraming mga bullish na news again sa Twitter. Kasi ako pina-follow ko tong mga to kasi nga mga bullish tong taong to Kasi gusto ko makita yung pagka-bullish talaga nila is real, no? Kung titignan naman natin, lagi sila nagsasabi ng bullish pero biglang bumabagsak. Ito si CryptoSet, no? Sabi niya, gave this Bitcoin line in March, no? Can't believe it myself. So, pumasok yung mismong TA nga niya. So, pero siya hanggang 170k. Okay? So, kung titingnan natin, si Seth is good naman yan. It's good mag-TA yan kasi hindi siya yung laging bullish, no? So, pinapakita niya din na tinitingnan niya kung pwede ring bumagsak yung market, pwedeng ganun. Ito yung isa sa influencer din na nakikita ko na parang okay, hindi katulad nila yon yung sila Moon, Crypto Rover, walang ibang ginawa yan kundi bullish, no? Bullish ang market. Pero kung titingnan natin, nagkaroon ng post regarding sa tariff nung kailan ba yung post ng tariff, 'di ba? Parang April 9, 2025, no? Ito yung sinabi ni President Donald Trump na magpo-post siya ng 90 days para sa tariff, no? Basta ito yung post niya ng 90 days, no? Kailan matatapos yung 90 days na yon? July 8, no? So ngayon is June 27, magkakaroon tayo ng July 8, yan, no? Ngayon, July 9, possible magkaroon ng bagong ipapatupad na tariff ngayon sa bawat bansa. Yun yung tinitingnan natin ngayon, di ba? Sa Forex Factory, kung titingnan naman natin, himay-himay natin. Sa Forex Factory naman, sa July 5, yung July 8, tingnan natin yung July 8.
So for July 8, wala namang ibang rate, wala namang ibang news regarding sa US market news. So July 1 to tingnan natin yung July 1 to ano. July 1. So wala naman tayo nakikita for July 1. So ito lang. Tapos yung July 2 nila wala din. July 3. Ayan, average hourly earning, non-farm employment change. Oh, ito, isa to. Maganda. Unemployment rate, unemployment claims. Tapos July 4, wala. July 7, wala. July ups. July 8, wala. And July 9, wala din. Pagdating sa July 10, ayan na, FOMC meeting na to ha. So, July 10 magkakaroon ng matinding galawan or bago mag-July 10. Unemployment claims na naman. And kailan ng CPI ng July? Unemployment claims pa rin. So, ang CPI ng July, I think, third week. I think third week. So, wala. Wala akong nakitang CPI ah. PPI, core PPI ito. Ito, July 15. So, ayan. So, July 9, tingnan natin kung anong possible na news. Kasi, yung 90 days is mapapaso ng July 8. Okay? So, ngayon, kung babalikan naman natin yung mga hula nila na mag-170 yan, kung titingnan natin sa sabihin na natin 1 month time frame. So, sa 1 month time frame, so, bandang May, June, eto July na to, no? Pero June 21 to July 21 to. Ayan, ay, July 1. So, nagkaroon ng spike regarding nung July, So, 1 week, mas maganda 1 week natin. Okay, so, ito yung area, eto. Itong area na bumaba na to is May, tapos biglang June 14, June 21, and nung June 28, nag-start ng pump. Pero pagdating ng July 5 at July 12, nagkaroon ng dump, no? And then nag-start na ng pumping ng second week ng July. And then, doon na nag-start yung lipad hanggang November. So, November 1. Ayan, oh. November 8 hanggang November 8. So, tingnan natin. And then, ano ba yung kakalabasan nito? Kung sabihin na natin magkaroon ng dump, no? Kasi panigurado maglalaro ang market eh. Maglalaro ang market niya, panigurado regarding sa tariff. Ngayon, pag pinatupad ni President Donald Trump yun, alam na natin, di ba? Pag pinatupad niya, possible, baka bumagsak ang market, no? Baka bumagsak. So, once na bumagsak, if ever bumagsak, o magkaroon man ng recovery, I think 115 and 120, parang ganun, no? Or baka bear market na. Kasi yun lang naman lagi natin sinasabi. Possible bumaba na yan, or possible kunin si 112, 115, and 120, di ba? So, yun lang yun. Hanggang dun lang tayo. Pero yung sa 170, I think hindi ko alam. Kasi June na tayo ngayon. So, may July, August, September, October, November. So, talaga ba mag-i-spike si BTC ng isang lipad, 170 agad? Diba? Kayo din, i-check nyo din, analyze din kayo mga kapatid. Okay? So, para lang alam natin. Matatapos na ang post ng tariff ng July 8. So, pero, ang maganda dyan, kapag sinabi ni President Donald Trump na postpone ulit yun, lilipad ang market. Ganon din naman, di ba? So, parang si President Donald Trump ngayon ang signal eh. Di ba? So, parang siya yung free signal, no? Kaya dapat bantay kayo sa desisyon ni President Donald Trump. Okay? So, kung titingnan naman natin ngayon, bago natin tapusin to, so far, 39% for Ethereum and 29% for the BTC. So, yun lang sa ngayon, KGX at liquidation heat map pala. Gusto ko makita nyo to. Liquidation heat map ng 24 hours pero punta tayo ng 48. Sa 48, ang daming ililiquidate dito sa area na to. No? 2 days. Ang dami niya, no? So, maraming naniniwala na kapag maraming ililiquidate sa taas,
possible puntahan. So 24 hours sa 24 hours halos dalawa sila. Okay? So pero ito matibay itong 108 na to. Okay? So yun lang KGX at saludo sa inyong lahat mga kapatid. Ay, pakita ko lang yung trade natin for Ethereum. So for the Ethereum, so tingnan lang natin kasi makita lang, no? Importante makita yan. Okay. Ayan. So far, ito yung sinet natin nung isang araw, nung ano to ha, itong nakita nyo yan, yung rejected. Pero dito na tayo yan. Diba? Dito tayo nag-enter sa taas ng yan. Okay? So, dyan tayo nag-enter sa 508. Ayan. 2,508. So far, umabot na siya ng 2,380, 2,390 pala nung kanina, di ba? So far, ano na yan, profit na kayo dyan. Okay, kung sakali so far profit na kayo dyan. So kaya lang umangat ulit ngayon, di ba? Ayan, nag 2,446 versus dito sa ilalim. Kung mapapansin nyo, rejected yung nilagay nating support. So possible rejected, ang taas niyan and then babalik sa resistance. Once na bumalik sa resistance, ibig sabihin, strong tong support na to. So once na ma-reject siya dito, possible baka bumaba yan ulit. No, pag bumaba ulit yan at na-break to, possible bumaba tayo ulit. So yun lang naman yun mga kapatid at saludo sa inyo lahat KGX. Magandang gabi sa inyo lahat. So far naka-open pa rin naman tayo kasi gusto ko lang makita kung hanggang saan yan. So once na matalo, once na bumalik yan dun sa area na to sa 108, break even tayo. Ganon din sa Ethereum, pag bumalik sa 2.5, break even tayo. Yun lang, saludo.